Ang digmaang pandaigdig, ating balikan ang mga pangyayari matapos nito. Tunay na malaki ang epekto ng nasabing digmaan sa buhay ng mga Pilipino, lalo na at sa panahong iyon ay bago pa lamang tayo naghahanda sa pagsasarili matapos ang pananakop ng mga Espanyol at Estados Unidos. Isang malaking hamon sa bagong pamahalaan ang kalagayan ng bansa matapos ang digmaan. Tiyaga at katatagan ng loob ang kinakailangan upang muling isaayos ang mga bayan at lungsod na sinira ng labanan. Ngayon ay talakayin natin ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Ang isa sa naging suliranin ay ang pagbagsak ng ekonomiya. Malaking pinsala ang idinulot ng digmaan sa bansa. Libo-libong buhay ang nawala at maraming ari-arian ang nasira. Kasama na rito ang mga hayop na katulong sa pagsasaka, industriya, pabrika at bahay kalakal. Lumaganap ang kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay ng mga mamamayan. Hindi nagamit ang mga pasilidad sa transportasyon tulad ng mga lansangan, tulay at sasakyang pandagat at panghimpapawid. Nasira rin ang mga patubig at sakahan. Bunga nito, humina ang produksyon ng bansa at nagkulang sa pagkain. Napabayaan ang pagluluwas ng mga produkto na nagbunga ng kakapusan sa pananalapi ng pamahalaan. Malaking suliranin ng pamahalaan ang muling pagpapaunlad ng kabuhayan. Pinatatag nito ang agrikultura, kalakalan at industriya bilang unang hakbang sa pagbangon ng ekonomiya. Inuna ang pagpapagawa at pagkukumpuni ng mga lansangan at tulay sa mga proyektong pang-imprastruktura. Lumikha rin ng mga hanap buhay ang pamahalaan upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga tao. Isa ring suliranin ang kapayapaan at kaayusan. Suliranin din ang kapayapaan at kaayusan sa bansa pagkatapos ng digmaan dahil sa kakulangan ng mga trabahong maaaring pasukan at pagkaabalahan, natuon ang pansin ng nakararami sa mas madaling paraan upang magkapera. Lumaganap ang nakawan at hold up sa mga lungsod, bayan at maging sa mga lalawigan. Dahil dito, nanganib ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa masasamang elemento ng lipunan. Higit na nagpalubha sa kalagayan ng bansa ang suliranin sa pagsasaka. Nagpatuloy ang kawalan ng gana ng mga magsasaka laban sa mayayamang hasyendero. Marami sa mga ito ang naging hook o kasapi ng hukbo ng bayan laban sa Hapon o hukbalahap. Nagsimula ang hukbalahap bilang samahang gerilya noong panahon ng mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan, tumanggi ang mga huk na isuko ang kanilang mga sandata nang hindi ipagkaloob ng pamahalaan ang kanilang kahilingan sa reformang pansakahan. Komunismo, sosyalismo ang ideolohiya ng mga huk. Layunin nila na pabagsakin ang pamahalaan. Lumaban sila sa pamahalaan at inakit ang mga hindi nasisiyahang magsasaka na umanib sa kanila. Maraming magsasaka ang sumali, lalo na sa gitnang Luzon, na naging sentro ng pakikibaka ng samahan. Isa pang suliranin ay ang suliraning panlipunan. Matinding hirap at pagdurusa ang naging epekto ng nagdaang digmaan sa Pilipinas. Kapos sa pagkain ang mga mamamayan, lalo na sa mga lugar na sentro ng labanan. Nanirahan ang marami sa dikit-dikit at sira-sirang mga bahay at gusali. Buy and sell ng anumang bagay ang naging pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan sa panahong ito. Dahil sa kakulangan ng paninda at salapi, tumaas ang halaga ng mga bilihin. Dahil sa kawalan ng katiyakan sa buhay, nalimot ng marami ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan.
Nawala ng tiwala ang mga tao sa isa't isa. Lumaganap ang katiwalian. Ginamit ng mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan sa pagpapayaman at nagkaroon ng pandaraya at suhulan sa pamahalaan. At isa pa sa naging suliranin ay ang kakapusan ng pananalapi. Pagkatapos ng digmaan, dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. Kakaunti lamang ang natirang salapi sa kaban ng bayan. Nahirapang makalikom ng buwis ang pamahalaan sapagkat walang hanap buhay ang karamihan sa mga mamamayan. Natigil din ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa dahil nahinto ang produksyon ng mga pangunahing